Ay, puto. Naka ano pa? Gani eh. Naka-timer? Sige na. Hello. Hello. Good morning. All right. So while waiting for the sa ngaton nga nga presentation, kamusta? Although may mga familiar faces ko din nga makita, naka-personally met na kami So, kamusta ang ika-4th day na nilo? Last day, 10 hours, equivalent to 40 hours. No? Before ko karon mag lecture sa last 2 topics, subong pa lang, congratulate tanang kamo. In the name of the Samon Field Office, Dole Negros Occidental Field Office, welcome to the Field of Safety, Safety Officers 2, automatic, you will be certified as Safety Officer 2. Yun. Di, anong feeling kayo mag-Safety Officer 2 na ta? No? But karon may lecture pa ta nga one of the challenges man as being a safety officer assigned in the establishment. And amo nang magbuhat or mag-create sang aton nga safety annual program. Because under this DO 198, every establishment is required to have an occupational safety annual program. Munang una nga topic, and then the second topic may discuss nato is about OSH legislation, which is I believe this is the most important knowledge regarding sa aton mga laws when it comes sa occupational safety and standard nga dapat mabalaan as a safety officer. No? So, direta na di karon makita nga na gidagali mag safety officer ka, no? I don't know lang kung nanamian ka mo to or base napilitan lang because ang inyong establishment ginkantuhan ni Dole. No? So, kabay pa. Before this early morning, why tas ang topic? Nga gin-discuss. Subong ni ang last 2 topics naton. Okay. Wala ta nagtawag ni socials. Wala na taga-socials, ma'am, hindi. Sa mga trainings. So, wala na. Sa una mga trainings, basta 5 days. Ang the last, ika-second to the last day, ga-socials na, gagadiring sa mga participants. No? Ininom, mahubog, pagkaaga, dasong lecture, budayan na mamati. So, kamo wala man. Sumayo, gid, no? Oh, nan. But anyway, si Sono, after di nga mag-graduate sa sininga training, daw makamo nila mag-member sa Sono. Under our mga ginatawag tang mga gatherings ni Sono like ang GMM, no? Gatipon inaliwat ang mga nag-training sa mga safety officers under the training nga gi-conduct sang Sono, gamit na sila liwat. No? Kagamuna ga-lecture tada mga advanced topics, isa na sa mga during the GMM ang aton nga ginaobra, no? So ma-meet nyo man ang iban nga mga safety officers nga mga nagdugay-dugay na mga kumbaga ang mga equip ang mga tawag tabla nabait naging mga safety officers sa likod do tanawan nyo bala. Sila ni Sir nan. No? Wala pa ko guro sa una ba sige ginaplanuhan pa lang ko sa mga ginikanan ko mga safety officers sila. No? So sir, thank you gid sa inyo kay until now ari gapon kita ang Sono for the conduct of trainings. Anyway, ang Sono is one of the attached agencies, one of the intermediaries ni Dole, no? So ang mga trainings nga also like the STO or the safety training organizations nga accredited ni OSH or the Occupational Safety Annual Center, they are also recognized and accredited for the conduct of this training. No? For this training is O1, is O2 for BOSH, is O2 for COSH. Galing lang daw sa pagkabalo ko ang Sono wala ga conduct sa advanced training unlike sa mga STOs.
If you plan sa ulihi, kay nakita mo na nag-open na ang door for the safety, uy na, may gali sa ulihi, mag-safety officer 3 pagid. Level ni mo. Safety officer 1, safety officer 2, safety officer 3, safety officer 4. No? Kung gusto mo pagid mag-safety officer 3, ay open na gali. Pero naman na, istorya na. Paano ni mas slide man? Okay. Amo na siya. So, again, the last two topics na i-discuss natin is about construction or development of an occupational safety and health program. And the last one is the occupational safety and health legislation. Anyway, I'm Engineer Vladimir Pantilio, no? One of the labor inspectors assigned sa aton Dole Negros Occidental Field Office. No? Civil engineer in profession, pero hindi na ka mamamangkot kung naari ko sa Dole, ha? Kaya anyway, abi ko gani, makapalagyon ako sa construction, kaya nagsulod ko sa Dole. Kaya gali, ang katuan ko, construction, mangyapon. No? So, kapang inspection, man tagyapon, construction. Na-met tagyapon ng mga previous friends ta sa construction. No? So, amo na, once nga may mga, wala naman na pangayo, kay consider being construction as one of the most hazardous workplace. Dragi na usually kakatabo ang accident. Nanda mo na, every time may inspection sa construction, may accident investigation, kita gid ang ginapadala kay may knowledge kita regarding sa civil engineering. Kag mas mayo gid mo na, mas pagid advantage pagid pula di engineers, mechanical, electrical. Advantage gid nga may knowledge ka na as mechanical or electrical engineer ka tapos safety officer ka pagid. Mas nice ang tawag mo safety engineer. Iyo, diyan na. Aside from safety officer. So anyway, to start with, ang una nga topic, no? Paano mag-create sa aton safety and health program. Okay? No? So, objective naton. No? At the end of the session, participants will be able to, una-una, identify the elements needed in the successful implementation, no, sa OSH program. Ano ba lang mga elements nga dapat ay consider when making or creating an comprehensive OSH program? Determine commitment and participation of various levels of the organizations in implementing OSH, no, program, and identify the company resources needed to develop and implement an OSH program. No, kung anong mga resources na may ara kita para magamit to create and also to implement our OSH program sa ulihi. Sino di ang mga below 10 employees? Wala mangguro, no? Tanan more than 10 employees. More than 50 employees ang ila establishment. Uy na mo, no? Kaya anyway, ang below 10 employees, gina-under na sila namon sa TAV. Wala na sila namon gin-automatic inspection. Gina-orient na sila namon under the technical advisory visit. And last lang ang sinilang naman gin-announce that we are giving to those micro-establishment free training for ISO 1. Ang ilaya instead of ISO 1, siguro ang i-training ay conduct ni Dole mismo is the 4-hour training, no? Para sa safety officer assigned in the micro-establishment. Magabalta micro-establishment, this establishment employing below 10 employees. Amo na siyang mga micro-establishments. No? Now the question is, what is a safety program? Uy, nakita nyo na no? Ang definition. But if makita sa definition, a safety program is a systematic plan to identify and control hazards and respond to emergencies. Makita nyo ang tatlo ka naka-highlight, naka-color red. O wala gano'n. No? Nakita nyo nga, yes ma'am. Likod, likod ng ano? Wala, dala sa likod? Hindi ko naibigan, numiyara ko yan. No? So kung nakita nyo, ang tatlo ka naka-highlights na that connected sa safety program, ano ang nakita nyo? Identify, control, kag emergencies. Identify. Ano ang i-identify natin? Correct. No?
hazards or risk sa aton nga mga tagsa-tagsa ka establishment. That is why part of this training is one of the topics of the training is ang aton nga HIRAC. Ano ang HIRAC? Perfect na. Anyway, ang ako ni nga i-discuss sa inyo, this is just a summary sa tanan nyo agin mga topics gin pang discuss from the very first day until yesterday. No? Kumbaga, i-recap ta lang, madugang lang ta, but do review na lang ni ang aton discussion. No? Amo na, identify naton ang hazard or risk nga may ara, if possible, dira sa aton nga mga establishment. Number 2, control. Anong i-control naton? Accident. Same mangyapon ni, no? Hazard or risk. And we also learned that there is ang tinatawag tang hierarchy of control. Tama? When it comes to controlling some risk nga ginatawag. Ano ang hierarchy of control? Perfect na, no? Perfect na ganyan ko ron. Mag-post test karon perfect na post test. May pa ka post test, no? Why pa? Karon pa, perfect ko. So, ano na, no? Engineering control, administrative control, and PPE. Siguro na-discuss naman sa aton on how to apply this engineering control, no? Especially may mga moving machines, operating machines, electrical machines, machine guarding. That is one process of controlling the risk or hazard through engineering control. Administrative control, no? Making the decisions or mga ways para to under naman niya sa management, no? And then kung hindi ta ma-apply ang first to nga control, provision of PPEs. Okay? No? Which is usually makita ta sa construction, ga provide some mga necessary nga mga PPEs or personal protective equipment. And last, emergencies. Emergency. No? When we say emergencies, no? Nga naka-connected sa safety program, nakibiskan ano ta pa ka igting or ka-tighten sang aton nga pag-implement sang safety program ta sa aton nga mga workplace, hindi ta gid kisama likawan. May nagakalusot nga minor injuries, minor accidents, no? And may ara pagid under these natural emergencies which is hindi ta mapunggan. Isa na da baha, no? Masubong ka latabo. No? O mga disasters, natural disasters, no? Ano gani? Kung may accident nga kakatabo, usually 2% ang unpreventable. And 98% of which is preventable or controllable. Tama? No? And that 2% is among sa mga natural disasters natin. That is why sa more than 50 employees may ara sa establishment, gina-required na sila nga supposed to be may fire brigade. No? Kagkisa, usually, members ang fire brigade naton ang emergency. One of the fields under sa aton fire brigade. No? May ara kita dapat sang emergency preparedness. Na-lecture na sa aton emergency preparedness. May ara na lecture na pasadaan talaga sa karon liwat. No? Also, the safety program, it plays out responsibilities, resources, and procedures for keeping the workplace safe and healthy. No? Dramanda nakalatag ang mga responsibilities, commitment ni top management, responsibilities especially ni Safety and Health Committee. I believe na-discuss naman sa inyong Safety and Health Committee. Pasadahan ito naman karaniwan. Management commitment. One of the challenges ninyo as assigned safety officer, pagbalik ta sa tagsa-tagsa naton ka workplace or companies, is makwa ang commitment and support sa top management. Nami niya kung ikaw na mismo nga manager or nga company owner ang nag-attend sa boss. May company owner or managers. Wala. No? Kay isa ni ka great challenges gid naton when we become sang ginatawag ta nga safety officer. Makwa ang commitment and support ni top management. No? Kay they are the one nga may control over the workers or the employees in the company. Dapat makwa tagid ang commitment and support ni top management. Okay? Next. No? Effective safety program, paano ta mabalaan?
nga ang gina-implementa nga safety and health program effective. No? So, number one, it reduces the extent of severity of work-related injuries and illnesses. Siyempre, ganubo, no? Ang mga reported injuries. No? Anyway, as a safety officer, one of your responsibilities is to submit reportorial requirements submitted to DOLE. And one of which reportorial requirements amo ni sa ang EEDR. Ano ang EEDR? Annual Exposure Data Report. From the word itself annual, abot silingon, every year lang ginasubmit. No? Every February 20 of every year, ginasubmit ang EEDR. Ano ang kinanglantan ni mag-submit? Di makita naton, no? Ang trend sa accident nga katabo sa aton workplace, no? Sa bilog nga tuig kay diri taga-compute sang severity rate and frequency rate. Natuluan na kita mag-compute sang severity and frequency rate. Okay, very good, kay perfect na. Hindi pa nagulong magwa sa postes. No? Improves employee morale and productivity. Yes, of course. Kung ikaw nga company or ini nga company dira ka gaobra, kag grabe ka safe ang ulubrahan, wala sa mga record of accidents, simpre proud ka. No? Kag ipabugal mo pa sa iban mo sa mga coworkers mo, grabe yung safety sa amon. O basi ikaw mismo ka reklamo, ikaw nga worker, grabe man to yung ka-stricto, safety officer sa amon man. Halos tanan na lang niya. Strictuhan. No? Ikaw, pamangkuton ta ka. Proud ka ayhan, magpabugal sa imo nga company if halos na lang kada bulan may aksidenteng katabo. Of course. Kag isa pa, basi ikaw sa uli, apektado ng productivity nimo. Kay gaobra ka, ginapanumdum mo, sa mahit mo lang, basi ako na ni Dason. No? So, kung may mayo ka implementation, may effective na implementation sa aton nga mga OS program sa aton workplace, simpre gabus man na sa aton nga moral. No? Kag mapabugal taman sa ibang nga mga workers nga amo niya sa amon. No? Ano pa? Reduces workers' compensation cost. No? Of course, especially if may accident ka natabo. Sino na sa ilang nga company or workplace na may accident ka natabo? Siyempre, wala may mansapin, no? Basi, inspeksyonan pa to. No? Di sanis lang. May natabo nga na aksidente sa workplace, may ara sila na sir. No? Ang aksidente, siyempre, nag-cost man no? May man in terms of nagastota, no? Siguro na lecture na sa aton or na-explain sa aton regarding the iceberg theory nga ginatawag, no? When it comes to accident, usually yung nakita ni management is only the top portion sang iceberg nga directly mo makita. But beneath or under sang ina nga tubig, mas dakop pagigali ang makita ta nga cost, and that is the indirect cost. Ano na siya nga mga indirect cost? Kung may nagubang equipment, i-repair na pa na siya para mangin safe to use siya again. O wala naman na pangayo, napatay or na-disable si worker ngayon na, skilled pa, big. Marihar naman kita. Pag-hire ta, sundan na pa training. Pag-rehire ta, ang mga print ads palang subungdaan, magpangita ka sa mga skilled workers, magpangita ka sa mga employment, 30,000. 20,000. So dako-dako ng gasto. Naman na yan, wala nakita sang top management kung may aksidente nga matabo. No? Ang indirect cost na ginatawag, wala lang, buta, kasubo pa na sa pamilya, yan, wala naman na pangayo, nung nga, pero may kinapatay ako. No? Okay, next. So, this is, the criteria for the safety and health program natin. Hindi tayo na pag-isa-isahon discuss. Workplace specific, ano ba lang mga basic information regarding ni sa aton nga workplace or sa aton company. Commitment from the employer and senior management. Have input from the workers, assign clear responsibilities and accountabilities like ang bakugagina, especially ang members ng aton safety and health committee. No? Each of the program's elements must be in writing, alangan man karon sa uluhon mo tanan as a safety officer. No? Must address the safety and health of the contractors if may mga subcontractors kita.
no? Nga na-assign sa aton or basta ara sa sa premises or sa sulod sa sa workplace kamo as a principal, especially sa mga planta may other pag lang sa subcontractors, i-address naman kag i-include naman sa aton safety and program ang safety sa aton mga contractor workers. Be available and effectively communicated and must have an evaluation mechanism. I-evaluate agad. Karon anong tanap mag-evaluate? So role of management in safety programming, as what I have mentioned before, no? Effective safety program can be achieved basically through controls people's action. Kag ang ini nga control is ara lang ginhatag sa top management, no? Or sa management or the employer. Now that is why again always gina-emphasize sa mga safety officers, isa sa mga pinakadako nga gid nga challenge makuha ang commitment and support ni employer or ni top management. No? Leadership, no? Assumption of responsibility. Why di mga managerial nga mga functions, o may mga managers talagali, employer, which is their employer, no? So area naton nga dapat nga brown. Assumption of responsibility as stated in the OSH policy. No? Sundon ta kung ano ang naka-indicate sa aton OSH policy. Once nga may mga create na ta kag may masubmit nga safety and program sa DOLE office, amo na ang dapat naton i-follow. No? Kay base bla kita nga top management, kita nga employer, ang gwa is for compliance lang ang purpose ng safety and program. Wala ta magaling gina-implement properly ang ina nga safety and program. So kibutan na ilang kay base magpalapit kami sa inyo, no? Kami nga mga inspectors, no? Attitude, enforce in practice and condition, no? Comply with company policy, no? Karon may ihatag kali nga sample nga company policy. Di mo problema. Hindi ka mo magano nga, kami nagalimobra sa safety and program. Once ka matapos, tanay ka lang ini nga topic, kadlawan nyo na lang ni ang safety and program. No? Kadasig lang gali i-comply. No? All you need to do is to submit sa office. Hindi na magulat pa, nga may inspeksyonan pa, kag manutid nga wala ka mo program. Nga man, ang penalty na karon makita nyo. Hindi lang kumanugin yung 40,000 per day. Karon kung wala ka mo program. Hindi lang kumanugin. Follow safety instruction, no? And obtain good preventive maintenance if in case, no? Ga-purchase kita mga heavy equipment, no? Mga electric equipments, no? Mga machines, isi to it naman. As sa management side, nga i-check ta nga hindi ni defective kag hindi ni makita nyo din, no? On how to use properly kag may safety precautions ang mga equipment nga gina-purchase naton. Usually ara man na naka-indicate man na sa manual sa ginang mga equipments, no? Amo na ang rule or tawag na dapat amo na ang attitude ni management or ni top management when it comes to implementing OSH properly in the workplace. Employee involvement, ano naman yung dapat obrahon ni employee? No? Provides the means through which workers develop and express their own commitment to safety and health protection. No? Again, management commitment and employee involvement are complementary to achieve and to effect ang aton nga mga safety and health program. Maghambal na complementary, dapat duwagid. Hindi pwede nga isa lang. Do parehas lang magnobihanay, duwagi ka mo dapat para mag-workout, hindi isa lang. Alangan man na karon nga ikaw yung nobyo, gapate ka lang ang nobya mo na sa. No? Hindi pwede nga, yes, may commitment si top management, pero mga tiga-ulo naman ng workers, wala namang kasunod. No? So dapat complementary ang responsibility and support for each other. No? Dapat duwagin sila. Top management and the workers must work hand in hand para ma-achieve ta, no? Ang ginatawag na permiya mo magano ZAP, Zero Accident Program, no? Para maging zero accident ang aton nga mga workplace. Amo na nga aton nga purpose Why nag-train tali para malikawan ta ang mga aksident sa
aton workplace. Kasi sino ba lang gusto sa accident? No? So, Safety and Health Committee or committee. No? Dito na pag-discuss, kaya I know na-discuss na sa inyo, responsibilities. Ano gani ang part naton or ang function naton as safety officers? Lulusig, pagsugod si Sir Mana, may kay Captain kay Sir. No? Sekretary kita sang OS Committee. Ang pamangkot, nakaobra na OS Committee, wala pa. Excuse na. May ara na ta? Safety program pa lang. Ang pamangkot, kuya, kung may OS Committee, nakita sa aton tagsa-tagsa ka workplace. May ara. Good kung may ara. Anong nga no? So again, di naman kuliwat manugid, no 40,000 per day man na siya ang penalty kung wala ta sa OS Committee. No? Ang OS Committee, karon may ihatag kung alin, pwede nyo na ma-download ang form. The form is RSO. No? Or Report on Safety and Health Organization. As soon as na-create nyo ina nga Safety and Health Committee, submit nyo na sa office, sa DOLE. No? Ang ina nga RSO. May form tana. I don't know lang if kamo nakaano na. No? Ang aton lang mga requirements sa OS, actually mga documents lang or mga trainings kung need ang trainings. Nga hindi ta pa makomply, ulaton ta pa nga maglapaw sa remediation period after the inspection, kag dira masulod ng penalty. No? So buong pagtandaan tang mga ginapanglawag, kundi kagamat-amaton yun na kay kamo mabulig sa inyo nga tagsa-tagsa ka companies on how to comply sa mga requirements under OSH or Occupational Safety and Health Standard. Kag hindi tanan ni malahog-lahogan, it is because may law na ni regarding dire, and that is Republic Act 11058, commonly known as OSH law or Occupational Safety and Health Law. Layi na gid niya. No? Karon istoryahan ta naman na sa OSH legislation. So OSH policy naton, this is the framework. May anom siya ka-field. And I believe na-discuss naman ni sa inyo siguro. No? Nakita nyo na ni. So hindi ko na siya pag isa-isahon pa-discuss, pasadahan talanggid. No? What is a safety policy? No? A document stating the following top management objectives, no? Level of safety that can be performed by the organization and the responsibility of the organization's members. No? Kaya makreate tan isang safety policy. Again, di magproblema kay may sample na. Pwede ta mapicturan, hindi ta lang pagkapihon, mag-submit sa office ang aton OSH program kay base ang ngalan sang company nyo, ABC Corporation. No? Sample corporate OSH policy. O, napicturan na? Ang wala kang picture, sa ulado na nila yan. Oh, yes. Ay, sorry. Dire na lang ko guro sa igad ay para mas makita nyo na kay. Hindi ka mo magtulog sa akong tsura, dito na lang ka mo. Continue. Strategies to involve workers to implement properly sa aton ning house program. Number 1, workers should know their roles in the safety and health program, including their rights and responsibility. O kung kamubi ang pamangkoton ko, anong nabala nyo nga rights when it comes sa ginaistoryahan tamaos or occupational safety and health standard? No? In the relation to OSH or Occupational Safety and Health Standard, there are 4 basic rights of workers. O sino makahatag biskan isa lang? Ang ginistoryahan ta OSH, Occupational Safety and Health Standard, ang salary is under the General Labor Standards. No? Amo na ha mag-inspection kami, duwang aspects ang gina-verify namon na compliance ni company. General Labor Standard and Occupational Safety and Health Standard. All monetary benefits under sa General Labor Standard. Safety in the workplace under sa OSH Standard. Oh. Kung sino makabalo sa inyo, iskan isa lang ka-rights when it comes to OSH, pwede na guro ka puli, agana naman certificate. Oh yes, active yun si Sir mo. An employee have the right to refuse the order of the management company kung sasabihin mo safety symbol. Correct. That is one. No? Plakpakan tabi si Sir.
Do duwala kami ni Sir Gistoriana, eh, no? One of the 4 basic rights, karon i-discuss naman na isa-isa. Muna, refuse to work. If si company or si management gina-involve ya ka or gina-engage ya ka into hazardous job or workplace, may karapatan ka mag-refuse sa obra. Okay? Hindi na ako magpadalom kay agyanta na karon sa OS legislation ang mga 4 basic rights ni worker. No? Good. Very good si sir. No? Pantaw guro na, gano'n sa nag-review ni sa anay, guro at kisman. Preparation karon sa post-test. Requiring and encouraging workers to report safety and health concerns promptly. Pero anong realidad or real talk nga kakatabo sa aton na tagsa-tagsa ka establishment or company? Kita nga mga top management or employer, kita pa ang katudlo kag pamalabang nga hindi ka mo mag-report sa dole kung may accident nga katabo sa aton nga workplace. Tama hindi? Kaya anong sunod kung mag-report? Hindi lang penalty. Dason nga adlaw, wala ka na obra. No? Pero again, that is the second right ni employee towards sa ginatawag ta occupational safety and standard. Right to report accidents. If there is ginatawag ta hazard, risk, or imminent danger sa aton nga workplace, karapatan ni worker mag-report. Una, i-report niya sa iya nga safety officer, himuan ni safety officer incident report submit to DOLE office. Kung wala ginaksyonan, pwede gid si worker mag-report directly to the DOLE office. No? Amula na ang kasubo batyagon. Kay may mga iban gid nga employers. Kag usually, especially mga major accidents or may napatay, mabalaan namon tag isa na kabulan. Or mas una pa namon mabalaan ko na report sa TV, sa radyo. Pag automatic, gakandak kami ng accident investigation. Tagtandaan ta, once ka may fatality or may napatay sa aton worker, sa aton workplace, and it is work-related accident, why na ta sa remediation period, sang inadlaw nga isipon para mag-comply automatic the imposable penalty is 100,000. Kung may napatay sa aton workplace. Sa kada ulo. Sa kada worker, I mean. Encouraging workers to suggest improvements in the safety and health program. Nga importante gid nga magkuha man ta sang suggestion coming from the workers. Because they are the one who performing. Perfect naman ni sir. Because they are the one nga engaged sa aton nga sa ilang nga obra. That is why sa Safety and Health Committee dapat may members dira, hindi lang tanan nga top management. Gina-require ta na nga may at least 3 rank and file representatives or workers representatives sa aton OS committee. Kay karon ang guwa na kita-kita na lang sa top management ang naga-inistoryahanay. No? So one of the important man para maging effective ang aton nga pag-implement sa OS program, mangayo kita sa suggestions, sa reports, sa ideas, sa sining nga mga workers, especially the ones who are involved directly or engaged directly sa muna nga mga specific work or jobs. Okay? So, systems of control hazard. Pasadaan ta lang kay perfect nga ni ang unsafe act and unsafe condition. Tama? Oh. Ari pagid, engineering control, administrative control, perfect naman diwa. OS policy. Ang una, safety control and emergency preparedness. Na-lecture na sa atin, emergency preparedness, no? Including housekeeping, material handling, electrical safety, ginpasadahan na lang siguro. Di ba? So, muna siya ang under sa safety control and emergency preparedness. No? Nga field or nga aspect sa aton nga OS policy, sa aton nga OS program. The need for emergency preparedness. Sir, pwede mo mabasa, sir? Ano? The importance. The importance of an effective workplace safety and health program to tackle and realize there are many benefits from such program, including increase
productivity improve, employee morale, reduce subsistence and illness. However, incidents still may occur in spite of efforts to prevent them. Therefore, proper planning for emergencies is necessary to minimize employee injuries and property damage. Okay, thank you. Good sir, at least na nung wakal ko si Sarana ay nagwakal. Lapakan ta si Serbe. Alright. No? Anong buhat silingon? Amo to ginang mention ko. Even ano pa ka-title sa pag-implementa sa aton programs, may mga instances gidya nga may nagalusot nga mga minor injuries and minor accidents. That is why very important gid ang pag-create naman sa aton nga emergency preparedness program sa aton nga tagsa-tagsa ka company. And the emergency preparedness program is one of the programs di nga kalakip sa aton OS program. Okay? Emergency preparedness program. This is the process. Evaluate resources, develop emergency plan and procedure. Siguro nakandak na ni Gilong Magsala, Sir Rog. No? Nakandak na. So, hindi na tayo mag-further discuss ini. Industrial hygiene program. Under sa industrial hygiene program, especially may involve kita ng mga chemicals, sino di ang ang company nila mga may involved na chemicals. Paints be, mga bulong, or mga toxic chemicals, wala man. Mga planta, manufacturing, why man? Okay. No? So, amo na, may inventory of chemicals. Usually, sa chemicals ngayon ang importante, malagda, may ginatawag na nga MSDS. Anong MSDS? Safety manual. Manual state. Material Safety Data Sheet. Tandaan ng mga chemicals, may ara ka. No? May kita, may MSDS kita. Basta ka, deal kita with toxic ng mga chemicals. No? Occupational Safety na program, amo na ning program naton. Nga iga-implement ninyo, no? So, muna sa employment hiring medical staff, no occupational health program, hindi lang katanan safety. That is why OS na ginatawag, Occupational Safety and Health, no? Standards. Or may occupational health program man. No? Di ba kita prior to hiring, require kita sa mga medical certificates, no, ni employee, or base direkta lang takwa. Or way takabalo, ipaprocess na lang sa huli ang mga medical requirements. Na mas mayo gid i-practice ta. And usually mga big companies, ibang mga companies, amo na ni ang process. Dapat makasubmit na isang medical requirements prior to hiring. No? Environmental protection and community relations. No? Aside from protecting our workers within the workplace or premises ng aton company, dapat i-consider naman ang safety sa community in nearby nga naton nga workplace, especially kung mga planta na naga-emit tabi mga chemicals and mga toxic waste, no? Dira man taga. That is why dire naman na di masulod ang requirements sa DNR. No? Your counterpart sa DNR, that is the PCO. Anong PCO? May safety officer di, o may PCO di subong nga nag-training safety officer pagit. Ay, sis, sir. Lahapaan mo tanan, sir. PCO ka na, mas safety officer ka pagit. Gaa ka subong as PCO sa no? Kay drabla mo pamangkot sa amon. Kaya ang counterpart ni Win sa DNR nga requirement, PCO, they are also required to have 40 hours training. No? Kung sa private establishment, amo na sa ang safety officer. May kapamangkot gina always sa amon. Nga pwede lang na safety officer ka
at the same time, ikaw pa ang PCO. No? Supposed to be, hindi. No? Pero wala sang lahi nga gahambal nga hindi pwede. No? Pero ikaw nga safety officer, at the same time, ikaw nga PCO, as long as kaya mong ina nga responsibilities, kayanon mo. Siyempre, siguro po na pasikat ko sa ako nga, no, sa management, kaya ko niya. Pero kung wala na sulubrahan, ano, manigobra ko. Tapos, palapit ka na sa tuloy, magreklamo. Inform nyo din ang inyong mga management or the HR kung be reloaded, naging mo sa mga responsibilities na ginahatag sa inyo. Remember, ang assigned safety officer, dapat isa ginayang ang wala na subok sa part-time na safety officer. Ikaw gidya dapat ang assigned safety officer. Na mag-maintain, kag mag-implement, magbulig implement with the top management sang safety sa workplace. Kung isip-isipon, part sang safety and health program natin, environmental health program. Kung isip-isipon lang ha, under pa sa imo, supposed to be tani ang PCO. Mas wider ang scope sa safety officer when it comes to PCO. Ang PCO, focus lang na pollution control. Ang safety officer, safety sang tanan nga workers sa aton company. No? So kung kaya mo, okay, sige. Kaya nada. Mas mayo gidya nga separate ang person. No? Or ang worker as a PCO and SO. Okay? Again ha, kung mamangkot ka mo, wala sang lahi under OSH nga ga-prohibit nga dapat hindi ka pwede mag-PCO at the same time mag-SO. Galing kay mareklamo ka lang sa ulihin. No? Okay? O next, social accountability programs. May ari na tani sa aton nga mga workplace. Policy on gender, policy on child labor, no? Sikat subong si Jude Bacalso. Sir. No? LGBTQIA+ member. No? O kamo be pamangkuton ko anong pasay nyo sa issue subong ni Sir Jude Bacalso. No damo no sa sari-sari ang reaction. But anyway, hindi naman mag-deny ang fact nga recognize na naton ang LGBTQIA+ community, di ba? No? May ara ko gani sang na-assign pa ko sa Iloilo. May isa ka town sa Iloilo, nalipat lang ko kung ano tong town, no? Ang ila public CR tatlo, tama si ma'am. May ara male, may ara female, ang tunga LGBTQ. Tapos pagsulod mo, lain saya sa male and female kay aircon. Kay ang vice mayor, gay. First 2 years, wow, kanami. But in the 3 years sa sinanga CR, di mo na magwanta. Nga man, dito nagamanicure na sa sulod, ga pangutuhay, ang mga no? Aircon pa dana, may tambay. And then may ara naman tang mga napangsudlan dire sa Bacolod ng mga BPOs. Actually ila 4 ka CR. Male, female, LGBTQ, PWD. Kita ya sa ato niya common bahay kag lalaki. Common CR. Under the OSH naton, Occupational Safety and Health Standard, dapat separate ang babae kag lalaki ha. Amula na yung nakabutang. Wala diyan nakabutang nga dapat separate lalaki, babae, LGBTQ, PWD. At least separate lang ang babae kag lalaki. Pero mag-inspection kami sa mga micro-establishment, kung common CR, okay mo lang na, maintindihan na namon. Kaya usually these establishments, no, gapasugod pa lang. No? O di pagid ako ilang company. Gina-advise lang namon, ma'am, sir, kung common CR, no, bantayin nyo lang, hindi lang magdungan ang babae at lalaki pa CR. Gakadlaw si ma'am. No? Kailain na iyang istorya. No? Mas worse, kung nagdungan, 2 ka lalaki pa CR. No? That is why mas mayo gidya nga separate ang
male and female CR. Di ba? No? May ara kita pag policy on child labor, policy on PWDs, other corporate social responsibility. Ari pag may issue pag sa PWD. No? Ang RAM. So dito sa MRT, to sa ano? Oh. Ang mamatyaga nila sa ano sa mga PWD nga naka-wheelchair daw na ano malang ang Red Bull nga ano. Ang Red Bull, ano na yung competition, may alam ako na nakita, garamp nga ano gidya, naka-wheelchair gidya, nagarampa mo nung kaglaga, trampuling. Amo na gusto nila, nga mangin, ano man ta, sports, ano man. No? Pero sala gidya No? Kay based sa aton nga ano gani sa structural design naton, especially sa ramp. Pila lang gani, supposed to be do mga 4 degrees lang. Pero ato yung naglabot 12. 4 degrees lang. Makita nyo na, tanan nga establishment, tanan nga mga buildings, may ara ginaram para sa PWDs. And that is requirement under the structural code. Kag may elevation na sa daw 4 degrees ang elevation sa ang ina nga mga ramp. Ti ato yata nawabla mag 12 degrees. Lupad. Kaya bis ka mag-upload ka pa to sa railings, idusog na gidyapon kay very steep na ang rampa. No? Supposed to be, again, ang PWD, ano yung PWD? Persons with disabilities. Pero may ara man ta makita nga mga PWDs nga gaobra. Tama? Gaobra even sa government, even sa private entities. Supposed to be, hindi na sa tani pagtawag ng PWDs. Ang tawag na supposed atani sa ila is PWLA. Ano ang PWLA? Persons with limited working abilities. Hindi sila disabled. Limited lang ang work nga ihatag sa ila. No? Or ginatawag sila persons with special concerns. Kay pagambal tayo ang PWD, lustay ka na no? Disable ka mo. Mayo pag-anikis ang gina-consider ta PWD. Kay may obra pa sa magtambay. Sa mga tambay nga ara lang. Gakatingala, ako na pala sa mga tambay. Sana, ma'am. Amo na nabing na-note, naka-note, galing pa sa una ng PWD. No? Nga ang tawag sa ila is PWD, persons with disabilities. No? Kaga mo na, still tanan considered magyapon, pero may iba naman na mula nang gina-question ko, may ara iban nga mga considered PWD pero may obra. Tamo pa ba dakong kalawas kag tapos amo tang balko. Mas mayo pa ni sila sa tambay pero kalibog gid ang ulo ko sa mga tambay kay wala man obra. Pero kung mag-inom halos gabi-gabi. No? Kamo wala magalibog ang ulo niyo. O libre, no? Kapin pagid kon nakasikap man biyos kagawan, nag-sponsor. Tanduay ka, sir? Sa tanduay. Magita to na sonsin nyo, Wala free test. Nadalan ko ng mga free test. Wala yung mga ginapangatag sa mga tambay. Or tawgon na, may free test kami subong tawgon taning tanan nga mga tambay. No? Tanan nga mga tambay ginatipon. Free ano no? Kag ginapagid bla no? May mga ano bla may mga confiscate ng mga marijuana, ginasunog, ganugon. Dalon mo na bitan ng adik. Joke lang. Kaya ara si upa nyo na tanan nga so. No? I-providean pa sila aeroplano. Dito sila pasakyon para sa upo ng tanan nga so magsunog sang. At anyway, joke lang. Nakidugay-dugay gaya lang sa no. No, daw ka boring na kung sige lang ka lecture. Okay? Next. Capacity building on OSH, no? Mga trainings. Especially, isa pagka-challenge ninyo, ang pag-conduct sang MESH. Anong MESH? 8 hours with the toilet. Perfect. Naging si Sir. Ikaw naging Sir ang ako na idol subong. Mandatory 8-hour OSH orientation or seminar to workers. Kag kamo ni ang makandak pagbalik nyo sa tagsa-tagsa nyo ka workplace,
under our prescribed topics to be discussed in this mandatory 8 hours OSH orientation. Nag-provide si BWC or Bureau of Working Condition. That is why one of the topics man sang sininga training is the TOT, Trainers Training. Di ba? No, which is 2 hours lang yung trainers training, no? Kung gusto niyo sa ulihin, magpa-accredit as safety practitioner, safety consultant, and gusto niyo man mag-lecture pa sa amon, magwakal diri sa tunga, diwi may honoraryo. Oh. Kada wakal mo sa tunga, sa private, pero mga youth practitioner, hindi magnabuwan, kini lang nga honoraryo mo. No? Pero makuha ka na 24 hours TOT na yan ginakuha sang safety practitioner and safety consultants. Like di sa ila ni Ma'am Dayna, ang mga ga-lecture dire, no? Gaagi na sa 24 hours nga trainers training. Sa inyo ya 2 hours kay panugod pa lang na kamo man tong ma-lecture sa inyong mga co-workers pagbalik nyo sa inyong respective companies o workplace. Aba ma'am, ready na kamo. Anyway, kung hindi pa kay 3D mag-lecture kay lagyan ko man sa muna, mag-speak ka sa tunga. May fright dito yung isa, no, di ba? Maghambal sa tunga. Hindi talang pumanilaga mong tail. No? Uli gani kamot. Sa muna-una pa lang kung mga nag-speak ka muna, gakampyot ka ng pulpen. Ang kamot ko, black ay kakurog, di sa una, wala sila kita, ang sa likod na, ginakuti-kuti ko na, para madula ang ano mo. Kagang isa sa mga, kung mag-speak ka sa tunga, ang isa na ka-technique, hindi ka magdirekta tulok sa mata sang participant. Dire ka sagtang. Kay base isugtungan ang inatulok mo, mano ka. Matawag ni ma-blackout ka. Lipat ka na sa niyambal mo. Pero na kay siya natulok sa pero di ka mata mo natulok kasi ragtang. Naisip ko na kung bilang kurit. No? So, mo man na ako mag-lecture na kapasuli. But anyway, kung hindi pa kaya mag-lecture sang OSH o sang MESH, aari man ang aton ng mga accredited safety practitioners and consultants, your company can hire them. No? Pwede sila mag-retainers para mag-conduct sa inyo sang sininga MESH. Kaya this is a requirement in every establishment na dapat tanan nga workers na kaagi sang MESH. No? And that is indicated sa aton nga DO 198 nga kung hindi ka pa kaya mag-lecture ay ikaw nga science safety officer in PD man nga si OSH practitioner or si OSH consultant ang ma-discuss. Okay? Uy, nagbalik. Oh, why evaluate the program? No, nga kuno dapat natin evaluate the program natin. No if changes or revisions are necessary para mabalaan na kung anong dapat i-revise natin. Ano ang pinaka-hint nyo, pinaka-clue nyo nga dapat i-revise nyo ng inyo nga specific nga hierarchy or sa sini nga job. No? Once nga may accident na nga natabo, even if it is just a minor accident, you need to revise and or i-check, no? Evaluate again ang ina nga specific nga hierarchy naton kaya may accident na nga natabo. No? So dapat na siya i-islan or i-revise. Change areas that have to be prioritized and monitor the performance of the program. No? Ma-monitor naton again ang trend sa accidents and injuries nga nagakatabo sa aton workplace. No? Dara natagin magsulod sa computation sa frequency and severity rate sa bilog na tuig. Okay? O, program evaluation. Sino ang makandak sa evaluation? Sa safety and health program. Oh, amo na uno naging sabat, no? Safety officer, si manager, si supervisor, pwede man. No? As long as may interest, expertise, may experience ikaw, expertise, no? When it comes to evaluating sa ining mga safety and health program. And then ang pinaka-important man is the communication skills. Kay after this evaluation, mahimo ka giniya report. Kakis ka lang kita report na ginasubmit nga Ilonggo. No? Or Hiligay nun, or Tagalog. Pwede man, ngita kasang kuno hindi mo pagin ma-express ang report mo sa
English, gusto mo yung Ilonggo lang itang interpreter. Na siya ang kabalo ang sagad pag-construct sang English proper in making a report. No? So, pwede man internal, external. Kung internal, either safety officer, manager ninyo, supervisor ninyo. Or ang inyong mga hard practitioners or consultants. But sa aton nga external, usually under man na ISO. Sino ding ISO? ISO accredited. Na may gidya kay siya lang yatanan. Na may ISO pagid sila. Or inspection ni Dole external. No? Amo man na isa man nga gina-evaluate ang safety channel program, especially if may reported accidents. No? In-iron na nabalikan, anong nakasulat sa inyong safety channel program? Ano niya ang proseso sa inyong work? Ano ning hierarchy sa inyong obra? Oh. Program evaluation, paano ito mabalaan nga effective na ang aton nga OS program. Number 1, number of accidents and injuries are trending downward. Siyempre ka panaog na, no? Cause of accidents, no, in result man, sa una, nga wala na mayo accident, siyempre wala na mayo cost. No? When it comes to occupational safety and standard, no? And time lost due to work-related injuries or illnesses is reduced. No? Kung maggamay ng percentage ang severity rate, ang frequency rate nato, darata na mabalaan na, uy, effective gali ang gina-implement namon na safety and program. Pangkabilugan, hindi mo na makita in an instant lang, no? Or sa isa ka bulan, 2 ka bulan, sa isa ka tuig.